Upper House can independently investigate this flood control fiasco? Well, the proof of the pudding is in the eating. So let us see. Basta kami sa minority, we're trying to put credibility to the investigation by, sabi nga, by way of the... Nung una kasi, ang position namin talaga is that we should leave to the President yung sa commission na gusto niya itatag para mag-imbestiga. Pero ang decision ng majority ay magkaroon ng infra home. So yun yung kinakailangan din namin mag-participate to provide check and balance. Gusto ko nga pong balikan yan. Your stance really that the Congress should not investigate this flood control mess. Bakit po ganon yung inyong paunang paninindigan tungkol dito? Ang position namin is kami sa Liberal Party, usap kami na Congresswoman Laila De Lima, iba namin kasama na at siya ay nag-privilege speech tungkol dito na we should not investigate ourselves. Yun yung position namin. Kasi nga po, hindi kakayanin or mahirap maging mas independent kapag iniimbestigahan natin yung sarili natin. Yes, there will always be a doubt from the public. Mahirap talaga. Okay, mahirap patunayan na hindi we will be able to investigate our peers. Well, since gumugulong na po itong investigasyon sa Kamara, baka ang tanong na lang is how can lawmakers keep a neutral or objective stance pagdating dito? Lalo pa ngayon at nababanggit na nga po ang ilan sa inyong mga kasamahan sa usaping flood control scam. Kaya ang motion at naaprobahan naman ng committee, before we start again with the investigation, we have to submit a parang full disclosure of our involvement in contracts, government contracts. Kaya yan yung isa sa mga yan ay sinulong ni Congressman Chelcho, naaprubahan naman. Pangalawa, ako naman ay dahil sa pagtatanong ko kay Secretary Bonoan at sinabi niya na wala silang kinalaman pagkatapos ng second reading yung sa small committee at sa BICAM, Senate Congressional BICAM na budget ay hindi na nila alam kung ano nangyari at wala silang kinalaman sa mahigit 100 bilyong insertions. At karamihan po ng mga flood control projects na ito, hindi lang noong 2025, 2024 at maging 2023 ay talagang mga flood control projects. So, kaya sabi ko, we'll have, at sila lang nakakaalam, yung Committee on Appropriations headed by Congressman Saldico at Senate Finance Committee headed by Senator Grace Mo. Kaya sabi ko, dapat siguro mainbitahan sila pareho para may paliwanag nila sino yung mga proponents itong mga proyekto na ito at saan sila kumuha ng mga program of work at paano prinoseso ng mga staff nila sa committee. At dyan na po nagsimula yung medyo kaguluhan during that hearing dahil maraming umalma sa inyong motion. Nag-object po si Congressman Abante at nagkaroon po ng suspension at pinag-usapan nila kung ano pwede para matuloy lang dahil nandun yung mga contractors, i-defer ko muna yung motion ko. Bakit po kayo pumayag na i-defer yung motion ninyo? Unang-una, gusto ko na rin at makapagsalita yung mga contractors na hindi na rin sila. Pangalawa, gusto kong patunayan sa kanila na yung mga insertions na yun, maraming nanggaling na flood control projects na questionable. So, for the next hearing, I'm preparing the list of all these flood control projects na questionable. Kasi sinasabi nila, germane daw dun sa yung aking motion, germane dun sa topic because the topic is about the investigations about flood control projects. Those flood control projects.
yung tinatanong mo raw ay tungkol sa issue ng 2025 budget. Oo, pero sinabi po ni Congressman Redon that Congressman Zaldico will be summoned if he's linked to the flood control anomaly but not on the 2025 budget insertions. So kailangan nga, parang meron doong caveat na kailangan maidikit nyo muna yung pangalan niya dito sa mga maanomalyang flood control projects bago natin siya ipatawag sa Kamara. Yun po ba ang gusto nyo mangyari? Hindi ko naman ina-accuse si Congressman Zaldico. Gusto ko po malaman, dahil sila yung proseso, malaman natin kung sino yung mga components. Kumbaga, yung punot dulo ng... Right from the horse's mouth. Oo. They're the ones to prepare the BICAM report. They signed the BICAM report together with Senator Crespo, so they should know. Eh paano po yan ngayon na may sakit po itong si Congressman Zaldico at nagpapagaling daw sa US? Then we'll have to wait for him. But will you again file a motion in that effect po sa mga susunod na hearing na dapat talaga humarap siya? O ano ba ang pwedeng gawin ng komite? Deferred lang naman yung motion. Okay. So I can raise it anytime. Alright. So, sa tingin niyo po ba, bakit ayaw ng mga kasamahan niyo na ipatawag itong si Congressman Zaldico? Kasi siguro na ang kanilang sinasabi, we cannot abide our own peer kasi kahit na hindi sila member, hindi natin maobliga yung member ng kasama natin mga kongresista. Eh, ang sinasabi ko naman, it's the responsibility of Congressman Zaldico to explain because hindi naman nakataya dito yung kanyang reputation lang. Nakataya dito yung reputation ng buong Kongreso. But do you think it's fair na gano'n? It's fair. Kasi kung wala namang problema, bakit naman hindi nagsasalita? Alright. So ngayon po, pag-usapan natin sir yung sumunod na motion, itong full disclosure among the members ng Infra Committee hearing. Pakilinaw lang po ito. Pag sinabing full disclosure, is this in a form of writing na kailangang isumite sa committee bago kayo makaupo doon sa mga susunod na pagdinig? Yes. Actually, wala ka namang government contracts. Certify ka lang, authorized na talagang you are not involved. Construction. Ano po yung significance nun kung magkakaroon ng full disclosure? Kasi ang aking motion, dapat kaming mga congressman, dahil na-accuse na may mga contractors, at alam naman namin na talagang may mga contractors sa hanay namin, dapat hindi sila mag-participate sa proceedings to members in Infracom. Kasi may conflict of interest. Okay. Yun lang naman ang purpose. Ito pong si Congressman Abante, na-interview namin dito, and he said Mayor Magalong should name names. Dapat lumabas ang katotohanan. So what was your reaction when he objected from your motion? Na gusto nyo nga po sana magpaliwanag itong si Congressman Zaldico kung anong nangyari during the budget insertions. Nagpapakita ba talaga sila ng sinseridad to get into the bottom of this mess? Well, yun nga, ang sinasabi ko, yung objection nila dito ay lalong makapagpapasama sa image ng House of Representatives. But we are in the minority, so we will insist. Unfortunately nga po, kayo po ang minorya at kayo po ay natatalo ng mas maraming congressman na bumubuo. Of course, we cannot prevail. We cannot prevail. Mahalaga din naman sa majority na protektahan natin ang imahe ng House of Representatives. Kaya palamig ko, ay dapat nilang i-consider na hindi, kung mag-iimbestiga rin kami, hindi namin dapat na limitahan sa mga contractors, sa DPWH, yung investigasyon. Dahil ako, naniniwala ako, kung congressman ka, lahat dapat ng mga projects sa iyong distrito ay alam mo. Hindi ako naniniwala na hindi mo malalaman ito. At kung lumabas, for example, in the 2025 budget, kung lumabas ito na hindi nila alam na nakapasok
paglabas, makikita din nila. At kung makikita nila may diferensya, dapat talagang magsasalita din sila. For example, 2026 budget, talagang yung predecessor ko, inimbestigahan ko talaga yung mga nakalagay dun sa 2026 NEP, yung mga proposal para sa NEP. At nakita mo maraming mali. So, nag-submit ako ng observations sa DPWH. At sinasabi ko, sasayang ang pondo dito, kaya dapat palitan ito. So ano pong naging aksyon ng DPWH sa inyong naging komento, sa opinion na sinabmit sa kanila? At sabi nila, they will provide sila agency errata. Yung survey nila. At nakita ko rin naman yung sa submittals, yung mga dating nawala rin nalista rin ng DPWH doon sa NEP, yung mga street lights. Tingin ko, hindi naman kalokohan yung maglalagay ko pa ng street lights sa EDSA, sa Avenida, samantalang punong-puno na ng mga street lights yun. Suspecha ko pipinturahan lang, lalagyan ng bagong ilaw, sisingilin na. Oo. Kung Egay, help us understand, kasi kanina binabanggit nyo po sa amin is that hindi kayo naniniwala na hindi alam ng kongresista yung mga proyektong nangyayari sa distrito nila. Paano po nangyayari yun? Paano po malalaman ng isang kongresista yung mga proyektong nangyayari or gagawin sa kanyang distrito? Unang-una kasi, sa budget preparation, ang unang proseso dyan, kinakailangan yung district engineers will consult yung stakeholders sa community. At ang isang pinakamahalagang stakeholder, yung congressman. Bakit? Sila yung magpapasa ng batas. Pangalawa, yung congressman, hinalal ng tao yan. At dyan nagre-reklamo kung may mga problema sa baha, sa infrastructure, dyan humihingi ng tulong yung mga mamamayan. Kaya dapat alam ng mga stakeholders, including local governments, yung kung ano man yung pupondohan ng DPWH. Kaya ako, ang ginagawa ko, nagpa-participate ako sa process. Kung isa nga tumatawag ka ng pulong involving all agencies at local governments para mabigyan ng solusyon yung problema, ang tamang pagkaplano, at nang sa ganon, mapunduhan yung tamang proyekto. At pagkatapos ng maaprubahan yung matapos yung mga recommendation sa local level, dadaan yan sa mga regional level, tapos dadating yan sa DPWH main office, papadala yan sa DBM, at consolidate yan ng DBM at ipapasa yan sa presidente at aprobahan yan ng gabinete. At pagkatapos niyan, doon lalabas na yung NEP. So, ang unang-unang ginagawa ko, pag lumabas na yung NEP, titignan ko. Kung pumasok yung mga proyekto na kung ano yung mga proyekto na ito, na nasingit, na hindi tama, para sa ganun, merong kasing period of amendments. Bago namin aprobahan yan sa second reading, may period of amendments. So, paliliwanag namin, pag-debate kami, bakit mali o tama yung proyekto na ito. Pagkatapos noon, pag na-aprobahan na sa second reading, lahat ng committee ng mga amendments ng mga individual members of the House, yan ay ipapasa namin sa Committee on Appropriations. Meron sila small committee na mag-aaral noon. At yun ang aaprobahan namin sa third reading. Pagkatapos, ipapasa na yun sa Senado. At kung meron pang kakaiba yung version ng Senado at ng nababang kapulungan, ay magkakaroon ng BICAM, Cameron Conference Committee, kung saan doon may mga kuminsan may nasisingit. Pag may nasingit na hindi namin alam, lalabas naman yan sa GAA, sa General Appropriations Act. Kaya malalaman namin, halimbawa, yun na sinasabi, di ba, may 2 bilyon, 3 bilyon na dadagdag na hindi mo alam sa distrito mo. Hindi tatanungin mo yun. Oo nga, kung yan yung pinag-iisipan kong mabuti. Kasi sa haba ng prosesong binabanggit mo na pinagdadaanan ng mga proposed project bago makarating at maipasabilang batas, parang nasa-shortcut kapag nagkakaroon ng insertions. Yes, lalo na kung malaki. Dahil ang tanong mo nga, saan kumuha ng program of work? Dahil pangalawa, lalo na kung mga malalaking flood control projects, dapat dyan may environmental compliance certificate. So makikita mo yan,
At dapat tanong yan. At ako, sa implementation ng mga proyekto, siyempre, concern ako. Kaya pag ini-implement na yung project, pinupunta ko yan. Tinitignan ko, nakikibalita ako sa mga tao kung ano nangyari. Dahil kaya ka nagproyekto, dahil may problema. Alright. May proyekto, tapos hindi nagawa, hindi magtataka ka. At tingin ko, responsibilidad mo yan bilang representative ng iyong distrito na kumibo at magreklamo sa DPWH bakit hindi na ipatupad o bakit hanggang ngayon hindi pa napatupad samantalang napondohan niya 2023, 2024, 2025. Talagang pag-iisipang mabuti. But Congressman Toby, si Henry uli at si Karen Puare. Magandang hapon po, Kong. Yes, Henry, Karen, Opo. good afternoon. Yes. Ano ho ang inyong reaksyon? Ano ang inyong inisyal na reaksyon noong mabalita po ninyo? At hindi po ba nyo alam na wala na pala rito sa bansa si Congressman Zaldico? Ay, hindi ko po alam. Hindi ko naman siya hinahanap pag Opo. kami sa Congress. Opo, pero anong reaksyon doon? Paano? Wala na nga siya rito pala sa Amerika raw ho? Si Mayor Magalong ang patawag. Pero Congressman, ang sabi po kasi ni Attorney Princess Abante po, for medical purposes, kaya po nagpunta sa US. So, pagka sakali po, na bumalik sa bansa si Zaldico, ipapatawag nyo pa rin po ba? Will you still push for na umattend po siya sa mga hearings at ipaliwanag po itong mga issue tungkol sa budget insertions at sa flood control projects? Yes, pero hindi naman sila papayag. Yun ang problema, di ba? Ngayon, kung nasa Amerika si Congressman Zaldico at hindi siya maka-attend, sabihin na lang niya nasaan yung record ng small committee hearing ng 2025 budget. Diba? Tapos yun na lang padala niya. Pwede naman niya email, diba? Kahit nasa Amerika po siya. Opo. Pero ano ho ang legal na kapangyarihan kung mayroon man ng Kongreso o ng gobyerno para pabalikin siya sa kabila po nitong mga usaping ito na dapat siya ang humarap at magpaliwanag? Wala po. Yan ang wala po kasi kung wala pa naman siyang kaso, wala pa naman pong kapangyarihan yung gobyerno na pabalikin siya. So kung ano man ang gamit niyang visa, yun partner ang magdidikta kung kailan ito mapapaso at kung ang bisang hawak niya ay pwede siyang magtagal doon. Siya rin naman ang magdidikta na sa sarili niya kung kailan niya gustong umuwi. So definitely hindi humauobliga ito para mapabalik ng bansa. Yes, ganun nga po. Pero bilang kongresista, bilang mambabatas, hindi po ba dapat ay responsibilidad din po niya na bumalik at magtrabaho? Tama po yun, pero kung totoo naman may sakit, di ba? At they claim, syempre, sa lahat naman ng tao, for humanitarian reasons, kailangan talaga unahin yung pagpapagamot nila, di ba po? Okay, sige po. Pero meron ho bang sapat na record na hawak na ho ang Kongreso, ang Secretariat o ang maging siguro kung nabigyan kayo ng sapat na kopya kung talaga nga bang nakaalis na ito ng bansa, record from the Bureau of Immigration? Kasi may mga pagdududa, baka naman ay kaya na sabi lang nasa Amerika, naririyan lang kung saan ditong lupalop ng Pilipinas at ayaw lang talagang humarap sa hearing kaya sinasabi nasa Amerika at may sakit. Hindi ko na po alam. Pasensya na, I didn't go to that extent na hanapin pa siya, no? Ang dapat lang siguro maintindihan ng aking mga kasamahan sa House is huwag tayo maging manhid doon sa damdamin ng mga kababayan natin, di ba? Kasi talagang hindi ko alam, Henry, saka Karen, kung ako lang ang, Karen, hindi ko alam, yes, Henry, Karen, kung ako lang ang nakakaramdam na galit yung mga tao sa mga congressman, ako lang ba?
Abay, hindi na ho. nararamdaman? Yun ho kaninang pagsugod sa Hindi ba bahay. nararamdaman? Yes. Nasabi. Kanina ho, sinugod na ho ng mga militante ang DPWH at saka ho ang bahay, pinagbabato na. Ito ho'y, maaari sigurong pwede nating sabihin, kung alam lang nila ang bahay ng mga congressman at kaya nilang pasukin, baka meron na rin nung nangyaring ganyan na ayaw nating itulak at pag-usapan ito. Kanya lang, ano ho ang magiging bearing nito? Kaya ko lang naman na-bring up ito. Kaya ko lang naman na-bring up to. Kasi kanina na-interview ko, sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko, ako daw po ang nakakasira ng puri ng house dahil salita ako ng salita. Kahit naman manahimik ako, Henry at Karen. Ganun namin pa rin yung issue, di ba? Oho. Ako lang naman, ako tinutulungan ko lang sila na ilabas yung katotohanan para magkaroon ng tiwala yung tao sa gobyerno, di ba po? Tsaka ako, I may be sound biased, pero ito na may talagang sa pulsa simula pinaninindigan ko kung Congressman Toby, this is mine, na wala namang pakialam dito ang network. Ako rin ho'y galit na at ako rin ho ay hindi naman ho papayag na magiging ganito na lamang tayo parati. At kagaya ng nararamdaman ng iba natin, kaya wag sila dapat, wag kayo sisihin. Hindi kayo ito. Sinagot ko lang kasi may mag-issue na kaya pinapaliwanag ko lang na kanina, yun ang tanong sa akin ng ibang media na sinasabi daw, kaya daw galit dahil daw sa pinagsabi ko, kahit po tumahimik ako. Yes. Mas alam nga ng tao yung sinasabing kalokohan eh. In fact, dapat magpasalamat pa sa inyo ang marami sapagkat kayo nagiging mata, bibig ng mga mahihirap at hindi makapagsalita sa Kongreso. Hindi, sinabi ko lang yun na dapat maging sensitive kami kasi ako lumalabas ako, alam ko yung sentimento ng tao eh. So, kung ayaw po nilang magsalita tungkol doon, yung mga kasamahan nyo po, well, it is within their rights. Pero kayo naman po, it is also within your rights to speak up. And malaking bagay din po ito, Congressman Toby Tiangco. Now, nabanggit nyo po na kung si Congressman Saldico ay nasa US, so for now, physically, imposible po na mapadalo na po siya sa mga hearings. Si Mayor Benjamin Magalong po ang makakatulong po, makapagbigay linaw. He is willing to attend the hearings po. So, how can we go about this? Moving forward na po tayo, Congressman Toby. Hindi, Karen, dapat pa-imbita nila, di ba? Kasi yung tao, dapat maintindihan nila yung tao, gustong marinig kung ano yung sasabihin ni Mayor Magalong. At ang sabi ni Mayor Magalong, sasabihin daw niya yan pag sa inimbitahan ng Congress. At dati, sabi ng House, papatawag siya. Ngayon, parang, sige, later on, bakit naman ganun? Di ba nga, sinasabi ni Mayor Magalong, 20% sa Committee on Appropriations. Di ba dapat yan ang muna hanapin natin kasi sa kanya, may figures talaga, di ba? Kung wala na siya at nasa Amerika na si Congressman Saldico, Chairman ng Committee on Appropriation, he has a Vice Chairman at meron siya mga kasama pa rin doon sa small committee. Dapat ba, sa tingin ninyo, sila na may kusa na o kailangan pa ba nilang suysuyin at ipatawag? Hindi, ang problema kasi baka sabihin nila, hindi nga natin alam kung si Congressman Saldico nagpatawag ba talaga sa ng small committee na meeting o siya lang ang gumawa ng lahat ng diskarte. Hindi naman natin masasagot pare-pareho yun. Hanggat siya magsabi. O yun na nga, di ba? Okay, naintindihan natin, naka-medical leave siya. Pero, di ba, pwede naman niya email yun, di ba? Apo. Pero, kadiretsahan ito, Congressman Toby, sa laki ho ng pinag-uusapan nating involved sa corruption na ito at sa nawawalang pondo at sa mga nawalang hiyang mga project, ghost project, mga guni-guning project, sabi nga ng Pangulo, hindi maiaalis na sabihin ng taong bayan na hindi naman itong mangyayari, itong bagay na ito na gagalaw ang isang Saldico nang walang imprimatur ng House Speaker. Sa inyo po bang palagay ay meron ding pananagutan dito ang House Speaker? Ayoko mag-akusa, di ba? Kaya nga gusto ko makausap natin si Saldico. Siya, tanungin natin, ginawa mo ba yan na ikaw lang o nagpaalam ka ba? Aha.
Ang nadidin ho dito kwan ang mga taga DPWH, lalo na yung mga DE, mga district engineer, at kawaawa din naman sila, wag na sila, kundi yung kanilang mga anak at yung kanilang angkan, nadrag dito. Ginawa naman nila yun. Pero yun na nga ho ito bang mga DE ito sa tingin ninyo ay sila lamang ang dapat ditong talagang mabayubay? Gagalaw ba itong mga ito nang wala ho talagang nagkumpas sa kanilang na matataas at makapangyarihan, lalo na itong mga involved na ito sa budget insertions, Kong Toby? Hindi po ako para maghusga, di ba? Ang sinasabi ko lang, okay, ano ba sabi ni Mayor Magalong? Parang ang contractor yata ang kita is 10%, di ba? 8 to 10%, kung di ako nagkakamali, 8 to 10%. Ang sinasabi nila, DPWH, parang 5%, di ba? Parang ganon. Pero sinasabi niya, Committee on Appropriations, 20%. So mas malaki. Pinatawag na natin yung DE, yung DPWH, pinatawag na natin yung contractor. Bakit natin ayaw pakinggan kung sino sinasabi niya kung kumukuha ng 20%? Yun ang elephant in the room, partner, yung 20%. Diba, wala tayong ina-absuelto. Sinasabi lang natin, ito supposedly nakakuha ng G. Ito supposedly nakakuha ng 5%. Ito supposedly nakakuha ng 20%. Bakit ayaw natin ipatawag para malaman natin si Mayor Magalong kung sino nakakuha ng 20%, di ba? Okay. So, hopefully si Mayor Magalong nga, isa sa mga magiging susi. Pero can I go back to yung flash drive? Will the day come na it will be, you can reveal, maibabahagi nyo po yung laman ng flash drive na yan? Opo. Ang laman lang naman, hindi ko naman alam, takot na takot sila, di ba? Yung laman, di ba may sinabi akong figure, insertion, isaldi ko, 13,803,693. Tapos yung Ako Bicol, 2,295,000,000. DHW, 2,064,000,000. Ibig ko na sabihin, nakahanda lang ako kasi baka mamaya, nung hearing, sabihin na inimbento mo lang yung numero na yan, isa mo ba pinagpupulot yan? So yung flash drive ko, nakasulat, yung pangalan ng proyekto, yung amount ng proyekto, saan dinala yung proyekto? So, hindi ko alam ba takot na takot sila. Sabi ni Congressman Ridon, sa ngayon daw, insignificant pa na ipatawag si Congressman ko sapagkat yun nga daw, wala pa daw naman talagang naglilink sa kanya ito sa mga flood control anomalies na ito. Congressman Toby. Hindi po insignificant yan, Henry. Kasi tignan niyo yung, saan ba nagsimula yung hearing namin? Ang unang-unang nagtanong si Congressman Egay Erice. Tinanong niya si Secretary Manny Bonoan, yung bang dagdag na mga proyekto sa DPWH, alam niyo ba yan o hindi niyo alam? So ang sagot ni Secretary Manny Bonoan, hindi namin alam yan kasi hindi naman kami kasama sa BICAM. Kaya sinabi ni Congressman Erice, kung hindi mo alam yan, dapat ipatawag si Saldico dahil imposibleng hindi niya alam. So paano magiging irrelevant? Tapos, sinusugan ko lang na ganito yung kalaking insertion na kay Saldico mismo. So, paano siya magiging irrelevant? Okay. Paano siya magiging irrelevant, di ba? That's according to Congressman Terry Ridon. Kanya lang talaga mukhang, lalo na ngayong nasa Amerika na, are you still hopeful that he will coming back to testify? Hindi ko po alam. Honestly, hindi ko po alam. Okay. So, Kong, mukhang do you want us to call you back after a few minutes? No. Or ano? Hindi. O dire-diretso tayo? I'm okay. Okay. Sige, hindi. Hindi, okay. Kung Toby, ganito na lang. Iba. Sorry. Sorry. Si Senator Bato pala yun. Kung Toby, ganito na lang. Sige. Sa mga pagdinig, ba ay patuloy pa rin ninyong ipipilit na mapabalik at mapaharap si Saldico? Hindi na ako mag-attend. Lokohan yun eh. Ba't naman ako magsasayang ng oras ko doon sa lokohan? Hindi na kayo attend? Hindi na eh. Lokohan eh, di ba? Lokohan. Okay. Pag pinatawag nila si Mayor Magalong, yun, mag-attend. Doon ka attend. Kayo. Okay. Pero pag lokohan lang, madami naman akong dapat gawing ibang bagay, di ba?
Kung marami na rin nangyari, nag-resign po ang pinuno ng PCAB, marami pong mga opisyalis ng DPWH ang mukhang tatanggalin na rin po sa pwesto. Pero notwithstanding, ang pagtatanggal first step pa lang. Ang taong bayan, syempre, ang hinahanap nila accountability, hustisya. Dapat talaga may managot din. So, dapat may investigasyon at meron din pong dapat managot. Kung meron mang guilty ay makulong at kung may mapatunayang may ninakaw ay kailangan ibalik sa taong bayan. So, ano po ang reaksyon niyo naman dito na gumugulong na po? Kumbaga, napakarami na pong mga pangyayari regarding this issue. Yes, dapat talaga magkaroon na tayo ng independent commission para sila na talaga magsabi, di ba? Magkaroon naman ng tiwala yung tao. Last question from my end. Anong sa tingin ninyong dapat na balangkas ng independent commission? Kasi baka naman nga mamaya yung independent commission, although ayaw naman nating maging speculative dito, pero kung kayo tatanungin, ano dapat ang bubuo nitong independent commission? Ayaw ko, pasensya na Henry, ayaw ko naman i-preempt yung presidente, nasa kanya yon. But I'm sure he will make sure na independent ito. Kasi sa kanya lang naman, gusto lang naman niya katotohanan. Wala naman sa pinoproteksyonan. Ito yung kasi inulat namin ni Patpi ngayong umaga na 28 luxury vehicles na mga Diskaya are already in the custody of BOC. Na-sealed na itong mga to. Yung 12 were recovered nung kayo pinuntahan nyo yung kanilang tanggapan ng St. Gerard sa Pasig and 16 were actually surrendered by the Diskaya family. Itong tanong ko, Attorney Chris, ngayon kasi you are checking if everything is in order, no? Yung importation ng mga luxury vehicles na yan, no? Yung compliance, nagbayad ba ng tamang buwis. Ano naman po ang implication if it is found na kulang? Na hindi kulang, hindi nagbayad ng buwis, smuggled itong mga ito. Does it imply, does it mean that the BOC was remiss sa kanilang tungkulin? Hello, Attorney Chris. Hello? Yes, ma'am. Oh. It will vary really, no? As to ano po talaga yung nag-transpire per vehicle, no? Tama po kayo. There is a possibility na meron po tayong mga kahanay dito sa BOC that could have participated dito sa pagpasok ng mga sasakyang ito. Naku, worse pa pala talaga yun. pong mapapatunayan natin na illegal po yung pagkakapasok, no? In terms naman po of lack of payment of duties and taxes, that will also vary. Kung halimbawa po meron po Attorney Chris. Nako, we lost you for a bit. So ang iniisip ko lang, may parang negligent, 'di ba? Na hindi ba ano 'yan, lumusot yung mga sasakyan na hindi nyo man lang na singil ng ng tamang tax, hindi ba? So yung sa akin yung remiss was more of negligence, pero ngayon ang baka pwedeng remiss, negligent, pwede ring may natapalan din ng pera, no, may corrupt BOC na customs officials. We'll try to bring back si Attorney Chris Bendijo dahil nga dito po sa issue po ng mga luxury vehicles ng pamilya Diskaya, na ang sinasabi naman ng kanilang abogado, ang kanilang tagapagsalita, si Attorney Samaniego III. Mamaya makakausap din natin yung yung abogado po, yung nagsasalita for the Diskaya family. Makaraan po ni Attorney Chris Bendijo. At tinatawagan ulit. Okay, Attorney Chris. Yes. Okay. Hello. So can you continue? It could be negligence, it could be corruption within the ranks of the Bureau of Customs, Attorney. That's a possibility, no? We also have to consider dito sa ating CMPA, the act of facilitating itong smuggling is also punished by that law, no? So we will have to look into this. Again, the commissioner has given instructions na wala po tayong sasantuhin dito. We will apply the law equally. Kung meron po tayong mga kasamahan sa BOC who will be responsible or found accountable, we will just be applying the law equally po. So, Attorney Chris, ito na nga, a total of 28. Pero ito ba complete inventory na po? How are you going to go through? Because she mentioned before 40, no, luxury vehicles. May mga lumabas pa nga na 100. Kayo ba, are you
just going to limit yourself to what the Diskaya family voluntarily claimed, no? Or are you going to look beyond that, beyond the 28 vehicles? And yun na nga, kung kayo po ay nakita nyo na okay naman yung mga papeles, yung ba ay ibabalik, walang problema, hindi nyo i-hold pa yan further? Let's go one by one po mo. As to the number po, we respect the statement of Senator Jinggoy regarding meron daw pong 80 based on his information. But as far as the BOC is concerned, based on our surveillance and investigation, a lower number po ito, no? But as you mentioned po, we will go beyond the 28. We will look into other possible vehicles. Kasi what we want to make sure of is that ito po talaga ay nakarehistro sa kanilang mag-asawa o kaya po sa kanilang mga korporasyon. No? So, the BOC will not simply rely on their declarations na 28 lang po ito. There is still ongoing investigation if there are other possible vehicles. Very marked yung statement ni Senate Minority Leader Tito Soto during the hearing po sa Senado na kasi nilahad po ni Sara Diskaya na yung binili daw niya yung kanya mga luxury cars from 2 car dealers, no? And one that was mentioned, ang Frebel Enterprises at ang Auto Art, no? Suppliers ng mga controversial nga na mga luxury car collection na yan. Na-involved na ba ito? Nagkaroon na pa bupad ito ng prior history ng smuggling itong car supplier na to? Kasi parang ang nasa mga reports po, pinasok daw itong dalawang seized na mga Bugattis na mga sasakyang de luho. Attorney, ano po ang nasa records nyo? Yes po, no? Actually that was also disclosed by Senator Tulfo already na ito pong mga dealers na to had previous derogatory records already, no? So right now may instruction po si Commissioner Ariel Tempomuceno to investigate what was the action taken by the BOC then after that incident. Why is it possible for such establishments to continue operations despite that derogatory record? And we will be, meron pong in-issue actually si Commissioner Ariel regarding po dito sa mga suspension ng mga brokers, importers in the event na meron po mga ganitong incidents dahil hindi po, we cannot tolerate, no? Kapag po may mga ganitong previous records, as far as we are concerned, I think the direction should be, hindi na po dapat silang payagan mag-operate until malinaw or maklear yung kanilang mga establishmento, yung kanilang mga pangalan doon sa previous transaction. So we will be imposing a stricter measure para po makaiwas po tayo sa mga similar scenarios. Ang follow-up question ko lang dyan, attorney, kung kunwari itong yung mag-asawang Diskaya are buyers in good faith, ang pananagutin ay yung car dealers if yung papeles are not in order. Tama po yan, no? But we will address this on a per vehicle. Per vehicle, bawat sasakyan, no? Very unique yung magiging sitwasyon. Attorney Chris, are you still on the line? Or nawala ulit? Ako, nawawala si Attorney Chris. Okay, I was going to ask him kasi, 'di ba, sabi nila in possession tapos may nandun pa rin ba sa garahe yung mga sasakyan o na turn over na ba? Nandun na sealed doon. Sealed lang pero pero yung pag 24/7 nakabantay yung mga gwardiya doon. Ay, PCG o nakabantay? PCG, Attorney, can we still meron pa bang chance? Naputol na. Naputol okay, na. Oo. Kasi babantayan pa natin ito kung anong mangyayari dun sa... I wonder also kung pati yung mga local vehicles, pag hindi classified na luxury, titignan rin kaya yung mga papeles noon. Lahat na kaya. Di ba pag local nasa dito sa dealers? LTO. Sa LTO. Oo, kung ano. Kaya nga, pero kung ano. Okay, let's see if we can establish. Kung hindi, makakausap na po natin mamaya-maya yung abogado naman ng mga Diskaya, si Attorney Cornelio Samaniego III. Kasi balak nilang sampahan ng kaso, yun daw mga nagtapo ng mga nag-spray paint, ng graffiti, ng kung ano-ano yung mga tinapon sa mga bahay. Huwag naman tayo maging ganyan sana. Anarkiya na po yan. Let's be mahinahon nga, sabi nga ni Mayor Vico para, 'di ba, yung mga masasaktan diyan, yung mga gwardiya, yung mga protesters, hindi naman po yung mga
yung mga inaano natin, no, yung mga kinaiinisan natin ngayon. So we are going to see if we can talk to Attorney Chris Bendijo ulit. Kung hindi, babalik na lang po kami mamaya after a commercial break. Ang oras, kahapon po linusob yung bahay nila at nagtatapon po ng mga gulay at kung ano-ano. Protektado ho ba yung mga sasakyan? Kasi kung napatunayan naman, di ba, na legal yung pagkuha nila, they can use those vehicles na sana hindi naman po na-damage. Hello? Yes, Clear na po ba? Yes. Oo. Did you hear my question? Sorry, I didn't hear. Pero parang the question was if it's under guard, no? Yeah. We deployed BOC personnel and we are augmented by the Philippine Coast Guard. Oh. Tama po kayo. The turnover would mean that the vehicles are under BOC custody, and these are evidence, no? So we will have to safeguard these vehicles. And pending verification of the papers, we really have to make sure that safe naman po itong mga sasakyan ito. So is it still in the Diskaya building? Tama po, it's All of still them. in that garage, pero naka-cordon off po and guarded by BOC personnel and Philippine Coast Guard. Okay, so last question na lang with the time that we have with you, Attorney. What happens kapag if it's found na may kakulangan, hindi compliant dun sa pagbayad ng tamang buwis? Ito ba, ay bibigyan silang pagkakataon to settle yung pagkukulang sa buwis, o impounded na to at i-auction o sisirain whatever BOC does with these mga vehicles? Kapag po napatunayan na meron pong smuggling na naganap, ito po ay mai-issuehan ng warrant of seizure and detention at doon po papasok yung ating mga remedies, whether sirain po ito or ibenta at auction. Pero ang inclination po ni Commissioner Ariel ay ibenta po para maging revenue. Yeah. Dahil nga po sa sitwasyon ng ating bansa, Yun naman pong nabanggit natin earlier na 30% threshold, dito po papasok yung ability nila to pay the correct amount of taxes, but if that threshold is breached, automatically that will be subject to seizure already of the government. Ayan. 30%. And barring also na sila rin, di ba yung ang pagdududa, sila rin ang magbibid and they get the vehicle in the end. Lower price pa. Diba? Attorney Chris, maraming salamat for joining us this morning. We hope to have you. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.